Ang gabi ay bumagsak na parang isang mamahaling kumot na itim sa ibabaw ng Bonifacio Global City. Mula sa bintanang salamin ng kanyang penthouse, sa pinakatuktok ng pinakamataas na gusali, pinagmasdan ni Daniel ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga ito'y kumikislap na parang mga ninakaw na bituin, bumubuo ng mga linya ng ginto at pilak sa kahabaan ng mga kalsada. Perpekto ang tanawin. Malinis, moderno at walang kaluluwa. Isang perpektong salamin ng kanyang buhay. Sa edad na 38, si Daniel Cruz ay ang larawan ng tagumpay. Isang bilyonaryo na binuo ang kanyang imperyo mula sa wala. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Kilala siya sa kanyang talas ng isip, sa kanyang malamig na pagtrato, at sa kanyang mga matang bihirang magpakita ng anumang emosyon. Ngunit sa gabing iyon, habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak, isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mas malamig pa sa yelong lumulutang sa kanyang inumin. Isang magalang na katok ang narinig niya mula sa likuran. Pumasok ang isang nakaunipormeng katulong tulak-tulak, ang isang maliit na kariton na may lamang pagkain mula sa isang sikat na restaurant. Sir Daniel, dumating na po ang order ninyo, ang deconstructed saffron risotto na may truffle foam. Inilapag ng katulong ang isang malawak na puting plato sa mesa. Sa gitna nito ay isang maliit na pormasyon ng kanin na kulay ginto na papalibutan ng bula at pinalamutian ng isang dahon na hindi niya alam kung ano. Ang amoy nito ay mayaman at komplikado amoy ng keso ng mamahaling kabuti ng isang bagay na artipisyal. At sa isang iglap, ang amoy na yon ay nagmistulang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang alaala. Hindi ito ang amoy na hinahanap niya. Ang amoy na bumabalot sa kanya ngayon ay banyaga. Habang ang alaala na biglang sumampal sa kanyang isipan ay pamilyar na pamilyar. Isang simple ngunit masamyong halimuyak ng luya ng sinangag na bawang at ng malapot na sabaw ng kanin. Ang amoy ng lugaw. Napapikit si Daniel. Ang ingay ng party na nagaganap sa kabilang silid kung saan naghihintay ang kanyang mga bisita at ang kanyang mapapangasawa ay biglang naglaho. Napalitan ito ng mga tunog mula sa nakaraan, ang sigawan ng mga kargador, sa pier ang busina ng mga barko, ang malumanay na boses ng isang babae. Anak, dahan-dahan mainit pa, sabi ng boses sa kanyang isipan. Nakikita niya ang isang maliit na kamay na nanginginig habang hawak ang isang mainit na mangkok. Nakita niya ang mga mata ng isang babae, mga matang pagod ngunit puno ng pagmamahal. Daniel. Ang matinis na boses ni Catherine ang pumunit sa kanyang pagbabalik tanaw. Napamulat siya. Nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang nobya, si Catherine Vasquez. Maganda ito sa suot na mamahaling bestida, perpekto ang pagkakaayos ng buhok at may hawak na tablet. Siya ang perpektong partner para sa isang bilyonaryo matalino ambisyosa at galing sa isang pamilyang kasing yaman ng sa kanya. Nandyan na ang mga VIP, hinahanap ka na nila. Sabi ni Catherine, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Daniel, kundi sa schedule na nasa kanyang tablet. Tiningnan mo na ba ang final guest list para sa kasal? The media is calling it the wedding of the year. Lahat ng pangalan sa mundo ng negosyo at politika ay naroon. Hindi sumagot si Daniel. Ang kanyang tingin ay nanatili sa pagkain sa mesa. Sino ang nagluto nito? Tanong niya, ang kanyang boses ay walang laman. Kumunot ang noo ni Catherine. Ano, siyempre ang chef mula sa Le Ciel, pinakamahal na restaurant sa buong bansa. Bakit mo na itanong? Wala lang, bulong ni Daniel. May iba akong naamoy. Huwag mong sabihing magsisimula ka na naman. Sabi ni Catherine, may bahid ng iritasyon sa kanyang boses. Daniel, ito ay isang mahalagang gabi. Ang pamilya ko at ang mga board members mo ay narito. Ngumiti ka man lang.
Hinarap siya ni Daniel at sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, nakita ni Catherine ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi pamilyar. Hindi ito ang karaniwang lamig. Ito ay isang malalim na kalungkutan. Kasal ba ito o isang business deal, Catherine? Mariing tanong ni Daniel. Natigilan si Catherine. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre kasal ito. Isang pagsasanib ng dalawang pinakamalaking korporasyon sa bansa. Alam mo yan. Hindi. Umiling si Daniel. Ang tinatanong ko ay kung mayroon bang kahit anong totoo rito sa party na ito, sa kasal na ito, sa buhay natin. Huwag kang maging dramatiko. Inis na sagot ni Catherine. Ito ang buhay na binuo natin. Isang maling galaw mo lang na maaaring gumuho ang lahat. Tigilan mo na yang mga walang kwentang damdamin mo at harapin mo ang mga bisita. Tumalikod si Catherine, inaasahan na susunod si Daniel gaya ng dati. Ngunit hindi gumalaw si Daniel, nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa bintana. Ang mga salita ni Catherine, ang huling tulak na kailangan niya. Walang kwentang damdamin. Para sa kanya ang damdaming iyon na lang ang natitirang totoo sa kanyang pagkatao. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bisita, at habang mahimbing na natutulog si Catherine, gumawa ng desisyon si Daniel. Pumasok siya sa kanyang malawak na walk-in closet. Ang mga hanay ng mamahaling Amerikana mga sapatos na gawa sa katad at mga relos na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay tila nangungutya sa kanya. Hinubad niya ang suot na tuxedo. Tinanggal niya ang kanyang relos. Sa salamin isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Isang lalaking may lahat ng bagay sa mundo. Pero walang-wala. Pumunta siya sa isang maliit at nakatagong safe sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito. Sa loob, wala itong mga alahas o mga dokumento. Mayroon lamang isang bagay, isang maliit kupas na piraso ng tela. Marumi na ito at may ilang mantsa na hindi na matanggal, ngunit nakatupi ito ng maayos. Iyon ang pamunas ng kamay na ginamit ng kanyang ina para balutin ang huling mangkok ng lugaw na ibinigay nito sa kanya bago sila magkahiwalay sa gulo ng 30 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang retaso ng tela at isinilid sa kanyang bulsa. Iyon ang tanging tunay na yaman niya sa mundong ito. Nagpalit siya ng damit. Isang kupasing maong, isang lumang t-shirt at isang pares ng goma na sapatos. Mula sa isa pang safe, kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera sapat para mabuhay ng ilang buwan, ngunit hindi sapat para mag-iwan ng anumang bakas sa bangko. Iniwan niya ang kanyang wallet, ang kanyang mga credit card at ang kanyang telepono. Bago siya umalis, sumulyap siya sa natutulog na si Catherine. Mukha itong anghel, ngunit alam ni Daniel na ang puso nito ay kasing tigas ng diamanteng suot nito sa daliri. Walang paalam, walang sulat. Ginamit niya ang service elevator para makababa. Walang nakapansin sa kanya. Ang bilyonaryong si Daniel Cruz ay naglaho sa dilim. Ang lalaking lumabas sa gusali ay si Daniel, na lamang isang anak na nawawala. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa isang lugar na kabaligtaran ng kinang ng BGC. Sa Quiapo po, Manong, sabi niya sa driver. Ang malinis at artipisyal na hangin ng BGC ay unti-unting napalitan ng magkahalong amoy ng usok pagkain sa kalye at pawis ng maraming tao. Ang mga makabagong gusali ay naging mga lumang istruktura na may mga kalawang sa rehas. Ang tahimik na kalsada ay naging isang magulong tanawin ng mga jeepney, mga nagtitinda at mga taong nagsisiksikan. Bumaba si Daniel sa ilalim ng Quiapo Bridge. Kaagad siyang nilamon ng ingay at gulo ng lugar. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan at ang tunay na takot. Nagsimulang umambon. Ang ambon ay mabilis na naging isang malakas na buhos ng ulan. Ang mga tao ay nagtakbuhan para sumilong. Humanap si Daniel ng masisilungan sa ilalim ng isang kulandong ng saradong tindahan.
Ang malamig na hangin ay tumagos sa kanyang manipis na damit. Habang nakaupo siya sa maruming semento, kasama ang mga anino ng gabi, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kumakalam na sikmura. Gutom. Hindi ito ang gutom na nararamdaman kapag nalipasan ka lang ng oras ng pagkain. Ito ay isang tunay masakit na gutom. Napahigpit ang kanyang hawak sa retaso ng tela sa kanyang bulsa. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang mga patak ng ulan ay tumama sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang nagsimula na palang pumatak. Sa ilalim ng madilim na langit ng Quiapo, sa gitna ng lamig at gutom doon, tunay na nagsimula ang kanyang paglalakbay pauwi. Ang umaga sa Quiapo ay dumating hindi dala ang liwanag, kundi ang isang kulay abong lambong na tila mas mabigat pa kaysa sa gabi. Nagising si Daniel sa isang madilim na eskinita. Ang kanyang likod ay nangangalay sa pagkakasandal sa malamig at mamasa-masang pader. Ang amoy ng ihi at basurang nabubulok ay nanunuot sa hangin, isang malupit na paalala na wala na siya sa kanyang malinis at mabangong mundo. Bawat himay-may ng kanyang katawan ay sumisigaw sa paninibago. Ang mga buto niya ay nananakit. Ang kanyang sikmura ay isang guwang na humihingi ng laman. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang pagdagsa ng mga tao, isang ilog ng mga katawang nagmamadali. Bawat isa ay may sariling laban na hinaharap. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging ganap na mag-isa. Isa siyang patak ng tubig na walang karagatan. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga mata ay sinusubukang unawain ng lahat. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ay iba-iba, mayroong walang pakialam, mayroong pandidiri, at mayroong mapanuri. Natutunan niya agad ang unang aral. Para mabuhay, kailangan mong maging hindi kapansin-pansin. Ngunit ang gutom ay isang kaaway na hindi mo matataguan. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang karinderya na naglalabas ng makapal na usok mula sa nilulutong sinangag. Ang amoy nito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Napatigil siya, napalunok. Dinukot niya ang makapal na bungkos ng pera sa kanyang bulsa. Iyon ang kanyang sandata, ang tanging koneksyon niya sa kanyang dating buhay. Papasok na sana siya sa isang madilim na bahagi ng kalye nang biglang may 3 anino na humarang sa kanyang daraanan. Ang mga ito ay mga lalaking may matitigas na muka at mga matang tila laging naghahanap ng mabibiktima. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ng isa na may peklat sa kilay. Ang boses nito ay magaspang. Hindi sanay si Daniel na kinakausap ng ganoon. Ang kanyang natural na reaksyon ay ang magtaas ng kilay at magpakita ng awtoridad. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig, isang malakas na tulak ang nagpatumba sa kanya. "Mukhang bago ka dito sabi ng isa pang ngumingisi habang pinapalibutan siya. "Akin na yang dala mo kung ayaw mong masaktan." Sinubukan ni Daniel na tumayo, ngunit isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran at ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang sakit ay matalas at nakakaparalisa. Ang isang lalaki ay mabilis na dinukot ang bungkos ng pera mula sa kanyang bulsa. Ang lahat ng kanyang pinagplanuhan, ang kanyang kalasaglaban sa kahirapan ay nawala sa isang iglap. Wala na akong iba." Hirap na sabi ni Daniel habang nakahandusay sa sahig. "Siguraduhin mo lang," sabi ng leader, at isa pang sipa ang dumapo sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang kamalayan. Ang lasa ng dugo ay pumuno sa kanyang bibig. Narinig niya ang halakhak ng mga lalaki habang mabilis silang naglaho sa dilim. Naiwan siyang mag-isa, nakahiga sa maruming semento basag, hindi lang ang katawan, kundi pati na rin ang kanyang kahulugan ng sarili. Ang bilyonaryo, ang hari ng korporasyon, ay wala palang halaga
sa batas ng kalye. Ilang minuto siyang nanatiling nakapikit, hinihintay na mawala ang sakit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang maliit na anino ang nakatayo sa kanyang harapan. Isang batang lalaki, marahil mga 10 taong gulang, payat ang katawan, suot ang isang maluwag na t-shirt na may butas at may mga matang matalas at mapagmatyag. Hindi nagsalita ang bata. Pinagmasdan lang siya nito mula ulo hanggang paa, tila tinatantiya kung siya ba ay panganib o isang pagkakataon. Wala na sila, sabi ng bata. Sa wakas ang boses nito ay kalmado. Tanga ka kasi. Bakit mo ipinakita yung pera mo? Sinubukang bumangon ni Daniel, ngunit napangiwi siya sa sakit. Lumapit ang bata at sa kanyang pagkagulat, inilahad nito ang isang maliit at maruming kamay. Nag-atubili si Daniel ng ilang sandali. Ang pagtanggap ng tulong, lalo na mula sa isang bata, ay isang damdaming banyaga sa kanya. Sa mundo niya, ang pagpapakita ng kahinaan ay isang kasalanan. Ngunit dito sa maruming sahig ng Quiapo, ang kanyang lakas ay walang silbi. Dahan-dahan inabot niya ang kamay ng bata at tinanggap ang tulong nito. Ang pagkakahawak ng bata ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Sa isang hila, naitayo siya nito kahit na napangiwi siya sa sakit na gumuhit sa kanyang tagiliran. Salamat, hirap na sabi ni Daniel habang pinapagpagan ang alikabok sa kanyang damit. Ako si Kai. Sabi ng bata, binitawan ang kanyang kamay at muling sinuri siya. Mukhang masakit yan, pero mabuti na lang at pera lang ang nakuha. Sa susunod, baka buhay mo na. Ang kanyang mga salita ay prangka at walang bahid ng awa, tila isang doktor na nagsasabi ng isang masamang diagnosis. Paano ka? Simula ni Daniel, ngunit pinutol siya ni Kai. Paano ako nabubuhay dito? Simple lang, huwag kang maging katulad mo. Sabi ni Kai at may dinukot mula sa sarili niyang bulsa. Isang maliit at medyo pipis na pandesal. Hinati niya ito sa dalawa. Heto, iniabot ni Kai ang kalahati kay Daniel. Muli nag-atubili si Daniel. Ang kanyang utak na sanay sa mga dekalidad na pagkain ay nag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang sikmura ay sumigaw sa ibang wika. Ang wika ng matinding pangangailangan. Kinuha niya ang tinapay. Salamat. Ulit niya sa pagkakataong ito. Mas may bigat at katotohanan. Kinagat niya ang pandesal. Ang lasa nito ay simple harina at kaunting asukal. Ngunit para sa kanya sa sandaling iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Bawat nginunguya niya ay nagbibigay buhay sa kanyang nanlalambot na katawan. Nakita niya si Kai na mabilis na inubos ang sariling parte. Kung gusto mong tumagal dito, may mga batas kang kailangang malaman. Sabi ni Kai habang naglalakad sila palayo sa eskinita. Sumunod si Daniel, hirap man ay pilit na iniaangkop ang kanyang mga hakbang. Una, sabi ni Kai tinaas ang isang daliri. Huwag na huwag kang magpapakita ng kahit anong mahalaga. Pera, relos, kahit bagong sapatos, dito ang anumang kumikinang ay isang imbitasyon sa kapahamakan. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa gitna ng siksikan. Nakita ni Daniel ang mga mukha ng kahirapan sa lahat ng dako. Isang matandang babae na naglilimos, mga batang natutulog sa karton, isang lalaking tulak-tulak ang kariton ng basura. Pangalawa, huwag kang basta-basta magtitiwala. Ang ngumingiti sa iyo ngayon, baka siya ang sasaksak sa iyo bukas. At pangatlo, huminto si Kai at humarap kay Daniel. Matuto kang maging invisible. Huwag kang titingin sa mata ng mga siga. Huwag kang tatambay sa madilim na lugar. Maging anino ka lang. Sa buong araw na yon, si Kai ang naging kanyang gabay. Itinuro nito kung saang gripo pwedeng uminom ng tubig, kung paano umiwas sa mga pulis na nanghuhuli ng mga palaboy, at kung aling mga basurahan ng restaurant ang madalas may mga tira-tira. Para kay Daniel, ang bawat aral ay isang sampal sa kanyang dating pagkatao.
Ang kanyang master's degree sa business administration ay walang kwenta dito. Sa hapon, sinubukan ni Daniel na gamitin ang natitira niyang lakas. Nakakita siya ng isang palengke kung saan may mga kargador na nagbubuhat ng mga sako ng bigas. Lumapit siya sa isang lalaking mukhang tagapamahala. "Boss, baka po kailangan ninyo ng tulong. Kahit ano pong trabaho?" sabi ni Daniel. Sinuri siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang kanyang maputlang balat, ang kanyang mga kamay, na kahit marumi ay halatang hindi sanay sa mabigat na gawain at ang kanyang pangangatawan na payat. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ng lalaki. "Ikaw baka, isang sako palang bumigay ka na. Umalis ka dito, nag-aaksaya ka lang ng oras ko." Ang pagtanggi ay parang isa na namang suntok. Bumalik siya sa dinaanan niya, ang kanyang mga balikat ay mas mabigat kaysa sa mga sako ng bigas na hindi niya nabuhat. Ang huling piraso ng kanyang kumpiyansa ay gumuho. Wala siyang pera, wala siyang lakas, wala siyang silbi. Umupo siya sa gilid ng isang kanal. Ang amoy nito ay nakakasulasok. Ang init ng araw ay parang latigo sa kanyang balat. Napayuko siya, ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Isang pakiramdam ng ganap na pagkatalo ang bumalot sa kanya. Para saan pa ang lahat ng ito? Marahil ay isang pagkakamali ang kanyang pag-alis. Marahil ay dapat na lang siyang nanatili sa kanyang ginintuang hawla. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, sa gitna ng masangsang na amoy ng kanal at ng usok mula sa mga sasakyan, may isang bagay na unti-unting lumutang sa hangin. Isang amoy. Sa una ito ay mahina lamang, tila isang gunita. Ngunit habang lumilipas ang mga segundo, ito ay lumilinaw. Isang pamilyar na halimuyak na tumagos sa lahat ng baho ng kalye. Ang amoy ng luya na bahagyang sumasangsang ng bawang na pinapula sa mantika at ang malinis, mainit na amoy ng kanin na niluto ng matagal hanggang sa ito'y lumambot. Lugaw. Biglang napaangat ng ulo si Daniel. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Saan nanggagaling iyon? Ang kanyang puso na kanina'y tila pagod na ay biglang nagsimulang tumibok ng malakas at mabilis. Hindi ito dahil sa gutom, ito ay dahil sa pag-asa. Tumayo siya, ang kanyang pagod at sakit ay tila pansamantalang naglaho. Sinundan niya ang amoy na yon na parang isang asong naliligaw na nakaamoy ng daan pauwi. Bawat hakbang niya ay mas nagiging tiyak. Ang amoy ay mas lumalakas, mas malinaw, ginigising ang bawat natutulog na alaala sa kanyang isipan. Dinala siya nito palayo, sa pangunahing kalsada, papasok sa isang masikip na kalye kung saan mas maraming tao at mas maraming maliliit na tindahan. Lumiko siya sa isang kanto at doon sa dulo ng kanyang paningin, nakita niya ang pinagmumulan nito. Isang imahe na tila hinugot mula sa kanyang pinakamalalim na panaginip. At doon sa isang kanto kung saan nagtatagpo ang amoy ng natutunaw na kandila mula sa kalapit na simbahan at ang maitim na usok ng mga lumang jeepney, nakita niya ito. Isang munting kariton. Luma na at gasgas ang asul na pintura nito ay nagbabalat na sa ilang bahagi. At ang isang gulong ay bahagyang umuuga sa tuwing may dadaan ng sasakyan, tila pagod na sa haba ng panahong ipinagsilbi. Sa ibabaw nito ay isang malaking kaldero na yari sa lumang aluminum. Ang takip nito ay marahang umaangat-angat dahil sa puting singaw na humahalimuyak sa hangin. Iyon ang amoy. Ang amoy na tumawag sa kanya. Sa likod ng kariton, nakatayo ang isang babae. Isang matandang babae, bahagyang nakayukod na ang likod, na tila binibigyan ng bigat ng mga taong nagdaan. Ang kanyang buhok na kulay pilak ay nakatali lang ng simple sa isang pusod. Ang kanyang mga braso ay payat at ang kanyang mga kamay ay may mga ugat na litaw, ngunit ang bawat galaw niya sa paghahalo ng lugaw sa pag-aayos ng mga sahog sa maliliit na lalagyan ay mabagal ngunit puno ng katiyakan. Siya ang kalmadong sentro ng magulong mundong iyon.
Napatigil si Daniel. Itinago niya ang kanyang sarili sa likod ng isang poste ng ilaw na kinakalawang. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib na parang isang preso na gustong makawala. Pinagmasdan niya ang babae mula sa malayo. Hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha nito, ngunit may isang bagay sa tindig nito sa paraan ng kanyang pagkilos na humihila sa isang napakatandang bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang lalaking may marungis na damit, marahil ay isang pulubi, ang lumapit sa kariton. Nag-aalangan itong tumingin sa lugaw, pagkatapos ay sa sarili niyang walang lamang mga palad. Walang sinabi ang matanda. Kumuha lang ito ng isang maliit na mangkok pinuno, ito ng mainit na lugaw, at iniabot sa lalaki. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang maliit halos hindi mahahalata na ngiti. Kinuha ng lalaki ang mangkok na may pagtataka at pasasalamat at umupo sa isang tabi. Kinuha ng lalaki ang mangkok na may pagtataka at pasasalamat at umupo sa isang tabi upang kainin ito ng dahan-dahan na para bang bawat subo ay isang biyayang hindi niya inaasahan. Napanood ni Daniel ang lahat ng yon at isang mainit na kuryente ang gumapang sa kanyang dibdib. Ganoon na ganoon ang kanyang ina. Isang babaeng handang ibigay ang kakaunting mayroon siya sa mas nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Habang pinoproseso ni Daniel ang kanyang nakita, isang matinis at matalas na boses ang pumunit sa hangin. Ayan na naman ang Santa Santita, nagpapamigay na naman ng libreng lugaw. Ang boses ay nanggaling sa katapat na pwesto, kung saan isang babaeng mas bata-bata na nakilala ni Daniel bilang si Teresa ang nagtitinda ng pritong isda. Ang mukha nito ay maasim at ang mga mata ay puno ng inggit habang nakatingin sa kariton ni Gloria. Kaya ka hindi umuunlad, Gloria, ibinibigay mo na lang lagi ang paninda mo. Paano ka kikita niyan? Patuloy ni Teresa sapat na ang lakas para marinig ng lahat sa paligid. Hindi lumingon ang matanda. Nagpatuloy lang ito sa mahinahong paghahalo sa kaldero, ngunit nakita ni Daniel ang bahagyang pagtigas ng kanyang mga balikat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito, isang tunog na puno ng pagod at pagtitimpi. Ang eksenang yun ang tahimik na kabaitan ni Gloria at ang maingay na panunuya ni Teresa ang nagtulak kay Daniel. Sapat na ang panunood mula sa malayo. Humigpit ang kanyang hawak sa nag-iisang gusot na 20 pesos na ibinigay sa kanya ni Kai kanina. Ang perang yon ang tanging yaman niya sa mundo at alam na niya ngayon kung saan niya ito gagastusin. Humakbang siya palayo sa pagkakakubli sa poste. Bawat hakbang palapit sa kariton ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Ang amoy ng lugaw ay mas tumitindi, bumabalot sa kanya, at sa isang iglap, siya ay muling naging isang 8 taong gulang na bata, nakahawak ng mahigpit sa kamay ng kanyang ina sa magulong pier. Nang makarating siya sa harap ng kariton, sandali siyang natigilan. Ang mukha ng matanda ay malapit na ngayon. Puno ito ng mga guhit ng panahon. Bawat kulubot ay isang kwento ng hirap at pagtitiis. Ngunit ang kanyang mga mata ay malumanay. Tila nakakita na ng lahat ng klase ng pighati sa mundo, pero hindi natutong maging mapait. Pabili po. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay magaspang at halos pabulong. Hindi sanay na gamitin sa paraang yon. Tumingin sa kanya ang matanda. Walang bahid ng paghuhusga sa kanyang mga mata, hindi tulad ng mga tinging natanggap niya buong araw. Kumuha ito ng malinis na mangkok. Isang lugaw, sabi niya, at ang boses nito ay kalmado at bahagyang paos. May sahog ba? Kahit ano po, sagot ni Daniel, hindi maialis ang tingin sa mga kamay ng babae habang sumasandok ito ng makapal at mainit na lugaw mula sa kaldero. Isang kutsarang tinadtad na tokwa, kaunting bawang na sinangag, at ilang piraso ng dahon ng sibuyas ang maingat na ipinatong sa ibabaw.
Iniabot nito ang mangkok kay Daniel. Ang init mula sa mangkok ay gumapang sa kanyang nanginginig na mga kamay. Inilabas niya ang kanyang lukot na pera. Heto po ang ba. Mamaya na yan. Putol ng matanda. Kumain ka muna. Baka lumamig pa. Umupo si Daniel sa isang maliit na bangkong kahoy sa gilid malayo ng kaunti sa ibang kumakain. Dahan-dahan niyang itinaas ang kutsara. Ang unang subo ay pumasok sa kanyang bibig at sa sandaling iyon, ang buong mundo ay huminto. Ang init ay kumalat mula sa kanyang dila hanggang sa kanyang sikmura. Ang lasa. Hindi ito ang lasa ng mamahaling sangkap o ng komplikadong pamamaraan ng pagluluto. Ito ay lasa ng kalinga, lasa ng simpleng pag-aaruga, lasa ng tahanan. Isang malakas na puwersa ang tumulak mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, umakyat sa kanyang lalamunan at lumabas sa kanyang mga mata. Isang patak ng luha ang pumatak sa lugaw. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Hindi niya ito mapigilan. Ang mga pader na 30 taon niyang itinatag sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho dahil sa isang kutsarang lugaw. Ang bilyonaryong si Daniel Cruz ay wala na. Ang naiwan ay si Matmat, ang batang nawala sa pier na sa wakas ay natikman muli ang luto ng kanyang ina. Nakayuko siya sinusubukang itago ang kanyang mukha habang patuloy na sumusubo. Ang bawat subo ay may kahalong alat ng kanyang mga luha. Nang maubos niya ang lugaw, naramdaman niyang may dahan-dahang naglapag ng isang bagay sa tabi ng kanyang mangkok. Isang itlog na maalat hinati sa gitna ang pula nitong kulay kahel ay matingkad sa gitna ng kulay abo niyang mundo. Napaangat siya ng tingin. Nakatayo sa tabi niya ang matanda, may daladalang isang basong tubig. Mas masarap yan pag may itlog, sabi nito sa malumanay na boses. Wala nang bayad yan. Sinubukan ni Daniel na magsalita, ngunit isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumango bilang pasasalamat. Tumayo siya nanginginig pa rin at nilapitan ng kariton para magbayad. Salamat po. Sabi niya ang kanyang boses ay basag. Salamat po talaga. Tinitigan siya ng matanda ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang isang bagay na mas malalim kaysa sa marumi niyang damit at magulo niyang buhok. Ano ang pangalan mo, iho? Nag-atubili siya. Ang pangalang Daniel Cruz ay pag-aari ng ibang mundo. Daniel po. Sagot niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngiting pagod, ngunit totoo. Ako naman si Gloria, sabi nito. Pero pwede mo akong tawaging Nanay Gloria. Ang salitang nanay ay tumusok sa puso ni Daniel na parang isang kutsilyo hindi masakit, kundi nag-iwan ng init na matagal na niyang kinalimutan. Sa ilalim ng maingay na langit ng Quiapo, sa harap ng isang munting kariton ng lugaw na ramdaman ni Daniel na sa wakas, maaring nagsisimula na siyang makauwi. Mula sa araw na yon ang kariton ni Nanay Gloria ay naging parola ni Daniel. Ito ang kanyang kanlungan, ang sentro ng kanyang bagong maliit na mundo. Hindi na siya nagpalaboy-laboy pa. Ang kanyang araw ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw nag-aabang sa eskinita kung saan alam niyang dadaan ng matanda. Tulak-tulak ang mabigat nitong kariton. Noong una, nanatili lang siyang isang anino sa paligid. Bibili siya ng isang mangkok ng lugaw gamit ang perang bigay ni Kai o mula sa kakarampot na kinikita niya sa pag-aalis ng basura para sa ilang tindahan. Pagkatapos kumain uupo lang siya sa di kalayuan tahimik na nagmamasid tila isang gwardiyang hindi kumukuha ng sahod. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Nanay Gloria. Kinakabisado ang bawat ngiti, bawat buntong hininga. Isang umaga, napansin niyang hirap na hirap si Nanay Gloria sa pagtulak ng kariton paakyat sa isang bahagyang matarik na bahagi ng kalye. Ang mga gulong ay tila bumaon sa isang lubak at ang matanda ay humihingal, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Walang sino mang tumulong.
Ang mga taong dumaraan ay abala sa sarili nilang mga buhay. Hindi na nakatiis si Daniel. Lumabas siya mula sa kanyang anino. Walang salita, lumapit siya sa likuran ng kariton at nagsimulang tumulak. Nagulat si Nanay Gloria. Nako iho, wag na. Baka maabala ka pa. Hindi po abala yung sagot ni Daniel. Ang kanyang mga kalamnan ay nananakit sa bigat na hindi niya nakasanayan. Mas gagaan po kung dalawa tayo. Mula noon iyon na ang naging kanilang ritual. Sa umaga sasalubungin niya ito at tutulungan magtulak. Aayusin niya ang mga bangko, pupunasan ang mga lalagyan ng sahog at mag-iigib ng tubig mula sa isang pampublikong poso na medyo malayo. Sa una, tumatanggi si Nanay Gloria, nahihiya, ngunit ang tahimik na pagpupumilit ni Daniel ay nanaig. Hindi siya humihingi ng kabayaran. Ang tanging gantimpala na tinatanggap niya ay isang mangkok ng mainit na lugaw at ang pagkakataong makasama ito. Si Daniel, ang CEO, na sanay mag-utos sa daan-daang empleyado, ay natutong maging isang tagasunod. Natuto siyang makiramdam. Kapag nakita niyang nauubusan na ng tinadtad na sibuyas, kusa siyang maghihiwa. Kapag nakita niyang pagod na ang mga braso ng matanda, sa kahahalo, siya na ang hahalili. Ang kanyang mga kamay, na dati pumipirma lang ng mga kontratang milyon-milyon, ang halaga ay unti-unting nagkakaroon ng kalyo. Naging mas malapit sila, hindi sa pamamagitan ng mahahabang usapan, kundi sa pamamagitan ng mga maliliit na kilos. Isang araw, habang nag-aayos si Daniel ng mga paninda, napansin niya ang isang bagay. Nanay, mas mabilis po siguro kung nasa kanan ninyo ang mga mangkok at nasa kaliwa ang sandok. Mas madali po ang daloy ng galaw ninyo. Mungkahi niya. Sinubukan ito ni Nanay Gloria at namangha. Oo nga no, ang talino mo naman Daniel. Ngumiti lang si Daniel. Ang simpleng papuring iyon ay mas may halaga pa kaysa sa lahat ng parangal na natanggap niya sa mundo ng negosyo. Ang kanyang talino sa efficiency at process improvement na ginagamit niya sa boardroom ay may silbi pala maging sa isang maliit na kariton ng lugaw. Ngunit habang ang kanilang samahan ay tumitibay, ang pait ni Teresa sa kabilang kalsada ay lalo namang tumitindi. Ang presensya ni Daniel ay parang langis na ibinuhos sa apoy ng kanyang inggit. Aba-aba, may alalay na ang reyna. Sigaw ni Teresa isang hapon habang matumalang benta. Magkano ba ang bayad mo dyan, Gloria? Siguro'y pinapakain mo lang din yan ng lugaw mo kaya lalo kang walang kita. Hindi sumasagot si Daniel. Itinuro sa kanya ng kalye na ang katahimikan ay mas matalas na sandata kaysa sa salita. Ngunit nakikita niya ang epekto nito kay Nanay Gloria. Ang bawat salita ni Teresa ay parang isang maliit na tinik na tumutusok sa balat nito. Isang araw, umulan ng malakas. Basang-basa ang lupa at maputik. Isang rumaragasang jeep ang dumaan at natalsikan ng putik ang pwesto ni Teresa. Naginggit-ngit ito sa galit at sa halip na linisin ang sarili niyang pwesto, kumuha ito ng isang timbang maruming tubig at walang pasabing iwinisik sa direksyon ng kariton ni Nanay Gloria. Hoy! Sigaw ni Daniel, automatikong humarang sa harap ni Nanay Gloria para hindi ito mabasa. Ang maruming tubig ay tumama sa kanyang likod at binti. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema. Ganti ni Teresa, itinuro siya. Simula nang dumating ka, nagmamalaki na yang matandang yan. Baka naman isa kang magnanakaw na nagpapanggap lang na katulong ha. Teresa, tama na. Mahinang saway ni Nanay Gloria, hawak sa braso ni Daniel. Bakit, Gloria, natatakot kang malaman ng lahat na kinukup-kup mo ang isang kriminal? Ang salitang kriminal ay nagpainit sa ulo ni Daniel. Hahakbang na sana siya palapit kay Teresa, ngunit pinigilan siya ng mahigpit na hawak ni Nanay Gloria. Tumingin siya sa matanda at nakita ang pakiusap sa mga mata nito. Bumuntong hininga siya at umatras. Hindi po ako magnanakaw. Mariin ngunit kalmadong sabi ni Daniel
Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Teresa. At hindi ninyo kailangang bastusin ang isang taong mas matanda sa inyo. Natigilan si Teresa, hindi inaasahan ang ganitong klaseng sagot, ngunit mabilis siyang nakabawi. Huwag mo akong tinuturuan palaboy. Sa kabutihang palad, may ilang suki si Nanay Gloria na nakasaksi sa lahat. Isang matabang ale na nagtitinda ng sampagwita ang sumingit. Hoy Teresa, sobra ka na. Nakita ng dalawang mata ko na sinadya mong wisikan sila. Si Daniel, masipag na bata yan. Huwag mong pagbintangan. Ilang iba pa ang sumang-ayon. Napahiya si Teresa. Padabog itong bumalik sa kanyang pwesto, nagmumura ng pabulong-ahab. Nang humupa na ang lahat, hinarap ni Nanay Gloria si Daniel. Salamat iho, pero hindi mo na kailangang gawin yun. Kailangan po, sabi ni Daniel. Hindi po tama na hinahayaan lang natin ang mga taong tulad niya. Gabi na nang sila'y magligpit. Habang itinutulak nila ang kariton pa uwi sa masikip na eskinita, kung saan nakatira si Nanay Gloria, bigla itong nagsalita. Alam mo Daniel, simula nito ang boses ay malungkot. Mayroon din akong anak na lalaki. Kung nandito lang siya siguro kasing tikas at kasing tapang mo rin siya. Napatigil sa pagtulak si Daniel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nasaan? Nasaan po siya? Tanong niya, pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Nagbuntong hininga si Nanay Gloria. Tumingala ito sa manipis na piraso ng langit na nakikita sa pagitan ng mga gusali. Nawala. Bulong nito. Nawala siya sa pier 30 taon na. Ang nakalipas. Isang araw lang bigla siyang nawala sa pagkakahawak ko. Ang bawat salita ay tumama kay Daniel na parang mga bato mabigat at totoo. Ang pier. 30 taon. Ang lahat ay tumutugma. Napahigpit ang kanyang hawak sa hawakan ng kariton. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, Nay, ako to. Ako ang anak ninyo. Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang takot, isang takot na hindi niya maintindihan, ay pumigil sa kanya. Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung ang katotohanan ay mas masakit pa para dito? Sa dilim ng eskinita, sa ilalim ng liwanag ng isang nag-iisang bumbilya, nakatayo ang isang ina na nangungulila at isang anak na hindi makapagsalita, pinaghihiwalay ng 30 taon ng katahimikan at ng isang katotohanang napakabigat para bigkasin. Habang ang mundo ni Daniel ay lumiit sa sukat ng isang kariton ng lugaw at isang masikip na eskinita sa Quiapo, ang mundo naman ni Catherine Vasquez sa Bonifacio Global City ay nagsisimulang gumuho. 1 linggo na ang nakalipas. Mula nang maglaho si Daniel na parang bula. 1 linggo ng mga pekeng ng ngiti, mga palusot sa matataas na tao at mga gabing hindi siya makatulog. Nakatayo si Catherine sa harap ng malawak na bintanang salamin ng penthouse sa eksaktong lugar kung saan huling tumayo si Daniel. Ngunit hindi ang mga kumikinang na ilaw ng syudad ang kanyang tinitingnan, kundi ang sarili niyang refleksyon. Ang refleksyon ng isang babaeng malapit nang mawalan ng lahat. Ang pagkawala ni Daniel ay hindi lang isang personal na problema. Ito ay isang krisis sa negosyo. Ang balita ng Merger of the Year sa pagitan ng Cruz Holdings at Vasquez Enterprises ay nakasalalay sa kanilang kasal. Ang mga stock ng parehong kumpanya ay nagsisimula ng magpakita ng maliliit ngunit nakababahalang pagbaba. Ang mga chismis ay nagsisimula ng kumalat sa kanilang sirkulo. Nag-away ba sila? May problema ba sa negosyo? Totoo bang tinakbuhan ni Daniel si Catherine? Wala mariing bulong ni Catherine sa kanyang refleksyon. Hindi ako papayag na mangyari to. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa isang pribadong listahan. Mr. Reyes, sabi niya, nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Catherine Vasquez, kailangan ko ang serbisyo mo. Hanapin mo ang nobyo ko si Daniel Cruz.
Walang dapat makaalam nito, walang media, walang pulis. Discretion is key. At budget, huwag mong problemahin yan. Si Mr. Reyes ay ang pinakamahusay na private investigator sa bansa. Kilala sa kanyang kakayahang maghanap ng kahit sino nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang kanyang serbisyo ay para lamang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Samantala, sa Quiapo si Daniel ay nabubuhay sa isang mundong walang kinalaman sa stock market o sa mga chismis ng alta sosyedad. Ang kanyang pinakamalaking problema sa araw-araw ay kung paano mapapanatiling tuyo ang pwesto nila ni Nanay Gloria kapag umuulan o kung paano maiiwasan ang mga panunukso ni Teresa. Ang pag-amin ni Nanay Gloria tungkol sa kanyang nawawalang anak ay nag-iwan ng malalim na marka kay Daniel. Gabi-gabi habang nakahiga siya sa isang pirasong karton sa isang tagong sulok malapit sa simbahan, ang mga salita nito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Nawala sa Pierre. 30 taon na ang nakalipas. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Sa isang banda, naroon ang nag-uumapaw na saya na tagpuan na niya ito. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang isang malalim na takot. Ang Daniel na kilala ng kanyang ina ay isang maliit na batang mahilig sa lugaw. Paano niya sasabihin dito na ang batang iyon ay naging isang bilyonaryong namuhay sa isang mundong hindi nito maiintindihan? Paano kung ang katotohanan tungkol sa kanyang yaman ay maging isang pader sa pagitan nila sa halip na isang tulay? Ang takot na ito ang nagpapanatili sa kanyang bibig na nakatikom. Sa ngayon, mas pinili niyang maging si Daniel ang palaboy na katulong kaysa ipagsapalaran ang simpleng koneksyon na nabuo nila. Naging mas malapit siya kay Kai. Ang bata ay naging kanyang anino. Madalas sumusulpot sa tabi niya para tumulong magbuhat o para lang makibalita. Mukhang seryoso ka na talaga sa pagiging tagatulak ah. Biro ni Kai isang araw habang pinapanood si Daniel na nagpupunas ng mga mangkok. Mas mabuti na to kaysa sa wala. Sagot ni Daniel. Mahal mo yung matanda, no? Biglang tanong ni Kai, ang kanyang mga matang matalas ay nakatitig kay Daniel. Natigilan si Daniel. Hindi niya inaasahan ang tanong. Mabait siya sa akin. Iyon lang ang nasabi niya. Ngumiti si Kai, isang ngiting alam ang lahat. Mabait din siya sa lahat. Pero iba ang tingin mo sa kanya. Para kang asong matagal na walay sa amo. Hindi nakasagot si Daniel. Minsan mas matalas pa ang mata ng isang bata kaysa sa isang matanda. Isang hapon, habang nagliligpit sila, biglang napahawak si Nanay Gloria sa kanyang dibdib at umubo ng malakas. Isang tuyo at malalim na ubo na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang mga baga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sumasandal sa kariton. Nanay, ayos lang po kayo. Nag-aalalang tanong ni Daniel agad na lumapit para alalayan ito. Ayos lang iho. Sabi nito, hirap na humihinga. Pagod lang siguro. Ngunit alam ni Daniel na hindi lang iyon simpleng pagod. Sa mga nagdaang araw, napansin niyang mas madali na itong mapagod at mas namumutla. Ang takot ay muling kumalat sa kanyang sistema. Isang takot na mas malala pa kaysa sa gutom o sa mga siga sa kalye. Ang takot na baka mahuli ang lahat para sa kanya. Kinagabihan, habang tinutulungan niya itong itulak ang kariton pa uwi, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin sa dulo ng eskinita. Isang itim at makintab na kotse. Isang modelong alam niyang nagkakahalaga ng milyon-milyon ang marahang dumadaan, tila may hinahanap. Kakaiba ito sa tanawin ng mga lumang taxi at nabulok na mga jeepney sa lugar na yon. Biglang kinabahan si Daniel. Mabilis niyang itinulak ang kariton sa isang mas madilim na daanan. Bakit dyan tayo dumaan, Daniel? Mas malayo. Nagtatakang tanong ni Nanay Gloria. Mas patagpo dito, Nay, para hindi kayo mahirapan. Palusot niya. Ang kotse ay lumampas at nawala sa paningin. Ngunit ang imahe nito ay nanatili sa isipan ni Daniel.
Sino iyon? Ano ang ginagawa ng isang mamahaling sasakyan sa isang lugar na tulad nito? Ang hindi niya alam, sa loob ng kotse na yon, ibinababa ni Mr. Reyes ang kanyang high-tech na camera. Nakakuha siya ng ilang malabong litrato ng isang lalaking marungis na tumutugma sa description ni Daniel. Got him, bulong ni Mr. Reyes sa kanyang sarili. Ipinadala niya ang mga larawan sa kanyang kliyente na may kasamang isang simpleng mensahe. Target located, Quiapo area. Awaiting further instructions. Sa kanyang penthouse nanginginig na tiningnan ni Catherine ang mga larawan sa kanyang telepono. Kahit malabo at marumi, kilala niya ang tindig ang panga ang paraan ng paglalakad. Si Daniel nga. Ngunit ang kanyang damit ang kanyang kapaligiran. Isang nag-aalab na galit at pagkalito ang sumiklab sa kanyang dibdib. Sino ang kasama niyang matanda? Type niya pabalik. Nakatayo si Daniel sa labas ng maliit na kwartong inuupahan ni Nanay Gloria, pinakikinggan ang mahinang pag-ubo nito mula sa loob. Ang tunog na yon ay parang isang orasan nagbibilang ng mga sandaling nauubos. Ang paghahanap ay malapit ng matapos. Ngunit hindi niya alam na may isa pang paghahanap, isang paghahanap na mas mapanganib na malapit na ring magwakas. At ang pagtatagpo ng dalawang mundong ito ay magdudulot ng isang bagyong sisira sa lahat. Ang hapon ay dumaan na may dalang kakaibang bigat. Ang araw ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na kulay abong ulap. At ang hangin ay hindi gumagalaw na nagpapahiwatig ng isang paparating na sigwa. Si Daniel ay abala sa pagliligpit. Habang si Nanay Gloria ay nakaupo sa kanyang maliit na bangko, ang kanyang paghinga ay mababaw at may kasamang mahinang tunog sa tuwing siya'y uubo. Isang kakaibang tunog, ang unti-unting pumailan lang sa karaniwang ingay ng Quiapo. Isang mahina, ngunit papalakas na ugong ng isang makinang pino at makapangyarihan, isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Ang mga nagtitinda ay napatigil. Ang mga naglalakad ay lumingon. Mula sa dulo ng kalye isang makintab at itim na European sedan, ang marahang umuusad na parabang isang itim na panterang naligaw sa gitna ng isang kawan ng mga pagalagalang aso. Ang mga jeepney ay bumusina at ang mga tao ay itumabi, nagbibigay daan sa hindi inaasahang bisita. Huminto ang sasakyan ilang metro lang mula sa kariton ng lugaw. Naramdaman ni Daniel ang paglamig ng kanyang dugo. Ang pamilyar na kotse, ang pamilyar na banta. Bumukas ang pinto sa likuran at mula sa loob isang paa ang lumabas isang paang suot, ang isang napakamahal na stiletto heel na agad dumikit sa maputik na kalsada. Sumunod ang isang figura, si Catherine. Nakasuot ito ng isang puting bestida na nagkakahalaga ng higit pa sa kabuuang laman ng kariton ni Gloria. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay may mamahaling pampaganda, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hindi makapaniwalang pagtingin. Ang buong paligid ay tila huminto. Ang hangin ay napuno ng bulungan. Si Teresa mula sa kabilang pwesto ay napangangahawak ang kanyang sandok. Naglakad si Catherine. Palapit bawat hakbang ay maingat na, para bang ang bawat bato sa kalsada ay isang uri ng nakakadiring insekto. Huminto siya sa harap ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Daniel mula ulo hanggang paa. Ang marumi niyang damit, ang magulo niyang buhok, ang kalyo sa kanyang mga kamay. Isang ekspresyon ng sukdulan at hindi maitagong pandidiri ang gumuhit sa kanyang mukha. Daniel, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkalito. Ikaw nga, ano? Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang kahibangang ito? Hindi sumagot si Daniel. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ni Catherine at ni Nanay Gloria, na ngayon ay nagtatakang nakatingin sa magandang babae. Umuwi na tayo, Daniel. Utos ni Catherine, tila kinakausap ang isang batang naglayas.
Tapusin na natin ang kalokohang ito. Pumasok ka na sa kotse. Umiling si Daniel dahan-dahan. Hindi ako sasama sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Catherine. Hindi ka sasama sa akin. Para saan? Para dito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid sa maruming kalsada sa maingay na mga tao sa luma at hamak na kariton ng lugaw. Ipinagpalit mo ang isang imperyo para sa basurahan na ito. Ang kanyang tingin ay napunta kay Nanay Gloria na ngayon ay tumayo na nag-aalala. Sinuri niya ang matanda na parang isang piraso ng basura. At sino naman ito? Tanong niya, ang boses ay puno ng lason. Ang dahilan ng lahat ng ito, tumingin siya pabalik kay Daniel. Iniwan mo ang lahat para sa isang matandang nagtitinda ng mabahong lugaw na ito. Ang mga salitang mabahong lugaw ay tumama kay Daniel na parang isang malakas na sampal. Tumigil ka, Catherine. Ngunit hindi siya tumigil. Lumapit pa siya, ang kanyang muka ay isang maskara ng kabaliwan. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa katinoan mo. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang idinulot mo sa pamilya ko? Sa pangalan natin. Wala akong pakialam sa pangalan natin. Sigaw ni Daniel pabalik sa unang pagkakataon ay nagtaas ng boses. Dahil lang sa kanya, sigaw din ni Catherine, itinuro si Nanay Gloria na ngayon ay nanginginig na sa takot at pagkalito. Ano bang mayroon sa kanya, pera? Ba ang gusto niya? Ganoon ba? Sa isang mabilis na galaw binuksan ni Catherine ang kanyang mamahaling bag at dumukot ng isang makapal na bungkos ng libo-libong piso. Ang mga tao sa paligid ay napasinghap. Ito, sigaw niya, at sa isang galaw na puno ng paghamak, inihagis niya ang pera sa harap ni Nanay Gloria. Ang mga perang papel ay sumabog sa hangin na parang mga makukulay na dahon at pagkatapos ay isa-isang bumagsak sa maputik na lupa. Kunin mo yan, matanda bayad para sa anak mo. At pagkatapos, lumayo ka na sa buhay namin. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakikiusyoso. Para kay Daniel, ang mundo ay nagdilim. Ang tanging nakikita niya ay ang mga piraso ng papel na dumadampi sa maruruming damit ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Isang tunog na parang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Huwag! Sa isang kisap mata, kumilos siya. Hinawi niya ng buong lakas ang kamay ni Catherine bago pa man ito maitulak ang matanda. Ang puwersa ay sapat na para mapaatras si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi sa sakit. Ang mga perang papel ay nagkalat sa lupa, inaapakan ng mga taong nagsisiksikan, ngunit wala nang may pakialam doon. Nakatayo si Daniel sa pagitan ni Catherine at ng kanyang ina. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tumingin siya kay Catherine at ang lamig na dating nasa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Huwag na huwag mong hahawakan. Sabi niya, ang bawat salita ay mabagal, mabigat at puno ng banta. Ang nanay ko. Ang salitang nanay ay umalingaw-ngaw sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Catherine, nanlaki ang mga mata ni Teresa at si Nanay Gloria. Si Nanay Gloria ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay biglang namutla na parang isang puting kandila. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, sinusubukang huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Ang gulat sa kanyang mga mata, ang saksak ng mga salita ni Catherine, ang pagsabog ng galit ni Daniel, ang bigat ng katotohanang biglang sumampal sa kanya ay naging napakabigat para sa kanyang mahinang puso. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Nanay, sumigaw si Daniel, ang kanyang galit ay agad na napalitan ng purong takot. Nasalo niya ang kanyang ina bago pa man ito bumagsak sa lupa. Yakap niya ang nanlalambot nitong katawan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nanay, gumising ka, nanay.
Sigaw niya tinatapik-tapik ang pisngi nito. Ngunit ang mga mata ni Nanay Gloria ay nakapikit na at ang kanyang katawan ay walang katinag-tinag. Ang buong paligid ay nagkagulo. Ang mga tao ay nagsisigawan. May tumatawag ng saklolo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan tumingin si Daniel mula sa walang malay na mukha ng kanyang ina patungo kay Catherine na nakatayong tulala, hindi makapaniwala sa nangyari. At sa mga mata ni Daniel, nakita ni Catherine ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang bagay na nagpatindig sa lahat ng buhok sa kanyang katawan. Hindi ito galit, hindi ito lungkot. Ito ay purong pagkamuhi. Isang pagkamuhing sapat na para sunugin ang buong mundo. Ang oras ay tila gumapang na parang isang sugatang ahas. Para kay Daniel ang mga sumunod na sandali ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga sigaw, mga nagtatakbuhang paa at ang nakabibinging tunog ng kanyang sariling puso na dumadagundong sa kanyang tainga. Sa tulong ng ilang estranghero at ni Kai na biglang sumulpot mula sa kung saan naisakay nila ang walang malay na katawan ni Nanay Gloria sa isang tricycle na huminto dahil sa awa. Sa pinakamalapit na klinika manong bilis, iutos ni Daniel ang kanyang boses ay basag at desperado. Ang biyahe ay parang isang masamang panaginip. Yakap-yakap niya ang kanyang ina. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang balikat. Bawat lubak sa kalsada ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at hirap na paghinga ni Nanay Gloria. Ang klinika ay isang maliit at siksikang lugar, amoy gamot at pag-aalala. Agad silang inasikaso ng isang nurse na nakita ang sitwasyon. Ipinasok si Nanay Gloria sa isang maliit na silid na may isang kama malamang at isinara ang kurtina. Naiwan si Daniel at si Kai sa labas sa isang pasilyong puno ng mga taong may sariling karamdaman. Umupo si Daniel sa isang upuang plastik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang imahe ni Catherine na nagahagis ng pera ang mukha ng kanyang ina na puno ng sakit at gulat, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi siya masamang tao. Bulong ng isang maliit na boses sa tabi niya. Napaangat ng tingin si Daniel. Nakaupo sa tabi niya si Kai. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Si Nanay Gloria, paglilinaw ng bata. Siya ang pinakamabait na taong kilala ko. Hindi niya deserve iyon. Isang mainit na likido ang muling namuo sa mga mata ni Daniel. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Ang isang batang kalye ay mas nakakaunawa pa ng kabutihan kaysa sa babaeng pakakasalan niya sana. Lumabas ang isang doktor na may edad na ang kanyang mukha ay pagod, ngunit kalmado. Sino ang pamilya ng pasyente? Ako po. Mabilis na sagot ni Daniel na patayo. Anak niya po ako. Ang mga salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Tiningnan siya ng doktor. Mataas ang kanyang presyon at mukhang na-trigger ito ng matinding stress o gulat. Nagbigay na kami ng paunang lunas pero mahina ang kanyang puso. Kailangan niyang magpahinga at iwasan ng anumang matinding emosyon. Sa ngayon, stable na siya pero kailangan siyang obserbahan. Salamat, Dok. Salamat po, sabi ni Daniel na kahinga ng kaunting ginhawa. Sino ang mag-aasikaso ng bayarin sa counter? Doon lang naalala ni Daniel ang realidad. Pera. Dinukot niya ang kanyang bulsa. Wala. Ang tanging laman nito ay ang kupas na retaso ng tela. Napatingin siya kay Kai. Umiling ang bata. Ipinapakita ang walang lamang mga bulsa. Pagkatapos ay may naalala si Daniel. Bago siya umalis ng penthouse, may isinuksok siyang ilang piraso ng tig-1,000 piso sa ilalim ng sapin ng kanyang sapatos, isang emergency fund na itinuro sa kanya ng kanyang ama para sa mga sitwasyong tulad nito. Nanginginig niyang hinubad ang kanyang goma na sapatos
at kinuha ang 3 lukot na piraso ng pera. Iyon ang huling koneksyon niya sa kanyang dating buhay. Walang pag-aalinlangan ibinigay niya ito sa nurse. Sapat na yon para sa paunang bayad. Nang makapasok siya sa silid, nakita niya si Nanay Gloria na nakahiga sa kama, may nakakabit na tubo ng oxygen sa kanyang ilong. Mahimbing itong natutulog, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang mas matanda at mas pagod kaysa dati. Umupo si Daniel sa isang bangkito, sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito. Ginamit niya ang kanyang 2 kamay para painitin ito na para bang ang sarili niyang lakas ay maililipat niya sa mahinang katawan nito. Doon siya nanatili, nang maraming oras binabantayan ang bawat paghinga, nakikinig sa bawat mahinang tunog, nagbabantay na parang isang lobo na nagbabantay sa kanyang nasugatang supling. Kinagabihan ipinayo ng doktor na maaari na itong iuwi, basta't sisiguraduhing makakapagpahinga ito ng husto. Muli sa tulong ni Kai, inuwi nila si Nanay Gloria sa maliit at masikip na kwartong inuupahan nito. Ang silid ay simple lang. Isang lumang papag, sa sahig isang maliit na mesang kahoy na may isang gasera at ilang mga damit na nakasampay sa isang sulok. Ngunit sa kabila ng karukaan, malinis ang lugar. Dahan-dahan nilang inihiga si Nanay Gloria. Kailangan ko nang umalis. Bulong ni Kai. Pero babalik ako bukas. Salamat, Kai. Sabi ni Daniel, ang kanyang pasasalamat ay totoo at malalim. Nang maiwan silang dalawa, nagsimulang maglinis si Daniel para maging mas komportable ang paligid. Habang inaayos niya ang isang maliit na bunton ng mga lumang dyaryo sa isang sulok, napansin niya ang isang bagay sa ilalim nito. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Luma na ito, ang barnis. Ay halos wala nang ngunit halatang iniingatan. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong kinuha. Hindi ito nakakandado. Marahan niyang itinaas ang takip. Ang unang bumungad sa kanya ay isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng lumang papel at ng panahong lumipas. Sa loob, maingat na nakatupi ang ilang mga bagay. Kinuha niya ang nasa ibabaw, isa itong kupas na litrato. Isang babaeng mas bata ang buhok ay itim pa at mahaba na kangiti habang yakap-yakap ang isang maliit na batang lalaki na may bilugang mga mata. Napahinto sa paghinga si Daniel. Ang babae ay ang kanyang ina at ang bata ay siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng litrato may isa pang bagay, isang piraso ng tela. Ang kulay nito ay halos pareho na ng sa kanya kupas at may ilang mantsa. Ngunit ang disenyo, isang maliit na pattern ng mga asul na bulaklak ay hindi maipagkakamali. Idinukot niya ang sariling retaso mula sa kanyang bulsa at itinabi ito, magkapareho. Isang pares na pinaghiwalay ng 30 taon. Hindi na niya napigilan, isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Napaluhod siya sa sahig, hawak-hawak ang 2 piraso ng tela at ang litrato ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Ito na ang huling patunay. Anak! Isang mahinang boses ang tumawag mula sa papag. Napaangat ng tingin si Daniel, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Nakita niya si Nanay Gloria, nagising na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malinaw at sa mga matang iyon, nakita ni Daniel ang isang pag-unawang mas malalim pa sa karagatan. Nay! Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang salitang puno ng 30 taon ng pangungulila. Marahang ngumiti si Nanay Gloria, isang ngiting may kahalong saya at lungkot. Alam kong babalik ka. Bulong nito, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Alam kong makikilala mo ang amoy ng lugaw ko. Hindi kailanman nalilimutan ng isang ina ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Daniel ay naglaho. Gumapang siya palapit sa papag at yumakap sa kanyang ina.
Isang yakap na mahigpit, isang yakap na nagtatangkang punan, ang 30 taong pagkawalay, isang yakap ng isang anak na sa wakas ay tunay nang nakauwi. Ang magdamag ay lumipas na puno ng mga emosyong matagal na nilang kinimkim. Umupo si Daniel sa sahig sa tabi ng papag. Ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa kamay ng kanyang ina. Nagkwentuhan sila, hindi tungkol sa yaman o sa mga nawalang taon, kundi tungkol sa mga maliliit na bagay. Ikinuwento ni Nanay Gloria kung paano niya pinangalanan ang bawat pusa sa kanilang eskinita. Ikinuwento ni Daniel kung paano niya natutunang maghiwa ng sibuyas nang hindi lumuluha. Sa mga simpleng kwentong yon, muli nilang hinabi ang mga sinulid ng kanilang relasyon na naputol ng panahon. Ngunit sa ilalim ng kalmadong pag-uusap ramdam ni Daniel ang isang lumalaking pag-aalala. Ang paghinga ni Nanay Gloria ay nanatiling mababaw at paminsan-minsan isang tuyong ubo ang umaalog sa kanyang munting katawan. Ang lunas na ibinigay ng maliit na klinika ay pansamantala lamang. Kinaumagahan, mas naging malinaw ang katotohanan. Sinubukan ni Nanay Gloria na bumangon, ngunit isang matinding pagkahilo ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Ang kanyang mukha ay namutla at pinagpawisan ng malamig. "Nay, huwag na po kayong bumangon," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Pero ang kariton, ang mga suki," mahinang sagot nito. "Ako na po ang bahala sa lahat. Ang trabaho niyo po ngayon ay magpagaling," mariing sabi ni Daniel. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang ang pagpapahinga lamang ay hindi sapat. Ang kanyang ina ay nangangailangan ng tunay na atensyong medikal, mga doktor, mga makina, mga gamot na hindi matatagpuan sa kanilang maliit na mundo. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Daniel ang bigat ng pagiging walang-wala. Ang kanyang pagiging bilyonaryo ay parang isang masamang biro. Mayroon siyang kakayahang bilhin ang pinakamahusay na ospital sa buong mundo, ngunit sa sandaling iyon, hindi niya magamit kahit isang sentimo. Lumabas siya ng silid, iniwan ang natutulog na ina. Naglakad siya patungo sa dulo ng eskinita, ang kanyang isip ay nagliliyab sa paghahanap ng solusyon. Naubos na ang pera niya. Ang pagbabalik sa kanyang dating buhay ay ang huling bagay na gusto niyang gawin, ngunit ang buhay ng kanyang ina ang nakataya. Nakita niya ang isang pampublikong telepono sa isang tindahan sa kanto. Marumi, luma at nakakadena sa pader. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Ito na ang katapusan ng kanyang pagtatago. Dumukot siya ng ilang baryang ibinigay sa kanya ni Kai at inihulog sa makina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang isang numerong matagal na niyang kinabisado ang pribadong numero ng kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ang kanyang executive assistant at kanang kamay sa loob ng 15 taon. Isang magalang at formal na boses ang sumagot sa pangalawang ring. "Ricardo Santos speaking." "Ricardo," sabi ni Daniel, ang kanyang sariling boses ay tunog banyaga sa kanyang pandinig, magaspang at pagod. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod, pagkatapos isang gulat na pagbulalas. "Sir Daniel, kayo po ba yan, Diyos ko? Saan po kayo nagpunta? Halos 1 buwan na po kayong hinahanap ng lahat." "Makinig ka, Ricardo." Putol ni Daniel, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng awtoridad na matagal na niyang hindi ginamit. "Wala akong oras para magpaliwanag. May emergency. Kailangan ko ng tulong mo at kailangan kong gawin mo ito nang mabilis at tahimik." "Kahit ano po, sir. Sabihin niyo lang po." "Kailangan ko ng pinakamahusay na cardiac ambulance ngayon din. Ipadala mo sa address na ite-text ko sa'yo. Walang sirena, walang logo ng kumpanya, walang kahit anong makakatawag ng pansin. At mag-book ka ng pinakamagandang suite sa St. Luke's Medical Center sa pangalan mo. Ihanda mo ang pinakamahusay na cardiologist sa buong Pilipinas. Naiintindihan mo ba?" "Oo po, sir. Pero paano po ang bayad?" "Gamitin mo ang personal black card ko. Nasa itaas na drawer ng mesa ko.
alam mo na ang password. At Ricardo, dagdag ni Daniel ang kanyang boses, ay bumaba. Siguraduhin mong walang media na makakaalam nito. Kahit isang salita lang ang lumabas, alam mo na ang mangyayari. Masusunod po, Sir Daniel. Agad-agad po. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Daniel sa pader. Napapikit siya. Tapos na. Ang sikreto ay malapit ng mabunyag. Wala pang isang oras, isang simpleng puting van na walang marka ang pumarada sa dulo ng eskinita. 2 paramedic na nakasibilyan ang mabilis na bumaba, may dalang stretcher. Nagulat ang mga tao sa paligid, ngunit ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Dinala nila si Nanay Gloria na natutulog pa rin ng may sukdulang pag-iingat. Sumakay si Daniel sa likod, kasama nito hindi bumibitaw sa kamay nito. Sa pag-alis ng van mula sa Quiapo, tiningnan ni Daniel ang naguguluhang mukha ni Kai na naiwan sa kalsada. Isang tingin ng pasasalamat at paumanhin ang ibinigay niya sa bata. Ang pagdating nila sa St. Luke's ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Ang marangyang lobby, ang malinis na sahig, ang mga taong nakadamit ng maayos. Agad silang dinala sa isang pribadong elevator patungo sa VIP wing. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang naghihintay na sa kanila. Ang pasyenteng galing sa isang barong-barong sa Quiapo ay inilipat sa isang silid na mas malaki pa sa kanyang buong tinitirhan na may mga makinang kumikislap at mga monitor na nagpapakita ng bawat tibok ng kanyang puso. Nakatayo si Daniel sa isang sulok, ang kanyang marungis na anyo ay isang malaking kontradiksyon sa lahat ng nasa paligid. Isang nurse na bata at masipag ang lumapit sa kanya, dala ang isang clipboard. "Sir, kailangan po naming kunin ang pangalan ng pasyente para sa aming records." "Gloria Cruz," sabi ni Daniel. Ang paggamit sa apelyido niya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. "Okay. At ang pangalan po ninyo, sir, bilang kanyang guardian?" "Daniel," sabi niya. Isinulat ng nurse ang pangalan. Pagkatapos ay tiningnan siya nito, tila may naalala. Kumunot ang noo nito. "Daniel, Cruz po ba?" Tanong nito nag-aalangan. Natigilan si Daniel. "Pamilyar po kasi kayo." Patuloy ng nurse, ang kanyang mga mata ay nanlalaki na sa pagkilala. "Nakita ko po kayo sa isang business magazine. Kayo po si Daniel Cruz ng Cruz Holdings, di ba?" Naramdaman ni Daniel ang paglamig ng buong paligid. Ang nurse ay napatingin mula sa kanya patungo sa matandang babae na nakahiga sa kama at pabalik sa kanya. Ang pagtataka sa mukha nito ay mabilis na naging purong pagkamangha. Bago pa man makapagsalita si Daniel, nagmamadaling lumabas ang nurse. Ang kanyang mga kasamahan ay nagtatakang sumunod sa kanya ng tingin. Alam na ni Daniel ang sikreto. Gaano man niya sinubukang itago, ay parang tubig na hahanap ng sarili nitong mga siwang para umagos. Wala pang kalahating oras, nagsimula na ang bulungan sa pasilyo. Ang mga doktor at nurse na dumadaan sa tapat ng suite ay sumusulyap sa loob, nagbubulungan. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa loob ng ospital. Ang bilyonaryong si Daniel Cruz nandito at ang kasama niya, isang matandang babae mula sa lansangan. At hindi nagtagal, dumating ang hindi niya maiiwasan. Narinig niya ang kaguluhan sa labas ng VIP wing. Mga sigawan, mga flash ng kamera, ang media. May nakapag-leak ng impormasyon. Nakatayo si Ricardo sa labas ng pinto, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala habang sinusubukang harangin ang mga reporter. "Sir Daniel, pasensya na po. Hindi ko po alam kung paano sila "Ayos lang, Ricardo," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit kalmado na. "Hayaan mo na sila." Pumasok siya pabalik sa silid at isinara ang pinto, hinaharangan ng ingay mula sa labas. Lumapit siya sa kama. Gising na si Nanay Gloria, ang kanyang mga mata ay nagtataka sa ingay na naririnig niya sa labas. "Anak, anong gulo yon?" Mahinang tanong nito. Umupo si Daniel sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit.
Ito na ang sandali. Wala nang atrasan. Nay, simula niya ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata nito. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Ang totoo po. Huminga siya ng malalim. Ang batang nawala sa inyo, ang anak ninyo, ay namuhay sa isang mundong malayong malayo sa inyo. Namuhay siyang mayaman, Nay. Sobrang yaman. Pinagmasdan niya ang reaksyon nito. Walang gulat. Walang pagbabago sa mukha ni Nanay Gloria. Tila matagal na nitong alam o marahil hindi na yon mahalaga. Alam ko bulong nito. Natigilan si Daniel. Alam niyo po, ang isang ina, nararamdaman niya ang lahat. Sabi ni Nanay Gloria, isang maliit na ngiti ang sumililay sa kanyang mga labi. Kahit noong una kitang nakita ko sa mga mata mo. May lungkot ka na hindi kayang bilhin ng pera. At hindi yon ang mahalaga sa akin, Daniel. Itinaas nito ang kanyang nanghihinang kamay at hinaplos ang pisngi ni Daniel. Ang mahalaga ay umuwi ka. Sabi nito, umuwi ka bilang anak ko. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng takot at pagkukunwari sa puso ni Daniel ay tuluyan ng gumuho. Ang bilyonaryo at ang palaboy ay nag-isa na sa wakas. Sa gitna ng paparating na media storm sa loob ng isang mamahaling silid ng ospital, ang tanging mahalaga ay ang isang ina at isang anak na muling nagkita. Sa labas, ang mga reporter ay nagsisigawan, sabik na makuha ang kwento. Ngunit hindi nila alam na ang tunay na kwento ay hindi tungkol sa yaman o sa kahirapan. Ito ay tungkol sa isang lihim na itinago, hindi para maglinlang, kundi para protektahan ang isang pagmamahal na mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan sa mundo. Ang sumunod na 2 araw ay parang isang panaginip na may 2 magkasalungat na mukha. Sa labas ng suite, isang media circus ang nagaganap. Ang balita tungkol kay Daniel Cruz ay sumabog na parang isang bomba. Naging laman ito ng bawat pahayagan, bawat news channel at bawat social media feed. Bilyonaryong nagpanggap na pulubi upang hanapin ang nawawalang ina. Ang kwento ay may lahat ng elemento ng isang soap opera, yaman, kahirapan, misteryo, at ang walang kupas na pag-ibig ng isang ina. Hinarap ni Daniel ang bagyo. Sa pamamagitan ni Ricardo, naglabas siya ng isang maikli, ngunit opisyal na pahayag, kinukumpirma ang kwento, ngunit mariing humihiling ng privacy para sa kanyang ina na nasa kritikal na kondisyon. Pansamantala, tumigil ang harutan ng media, pinalitan ng isang nag-aabang na katahimikan. Ngunit sa loob ng silid ang mundo ay tahimik at personal. Ang lahat ng ingay at atensyon mula sa labas ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang bawat tibok ng puso ni Nanay Gloria na ipinapakita sa monitor, bawat mababaw na paghinga, bawat sandaling magkasama sila. Pinagsilbihan ni Daniel ang kanyang ina nang may dedikasyong hindi pa niya naipamalas kanino man. Siya ang nagpapakain dito, sinusubuan ito ng dahan-dahan. Siya ang nagpupuna sa mukha nito gamit ang isang maligamgam na bimpo. Siya ang nagbabasa dito ng mga lumang kwento mula sa isang librong ipinabili niya. Ang CEO na sanay mag-utos ay naging isang alagad. Ang kanyang tanging misyon ay ang magbigay ginhawa sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Daniel ang payapang mukha ng natutulog na ina, nagsalita si Nanay Gloria nang hindi iminumulat ang mga mata. Daniel, anak. Opo, Nay. Gising po ako. Agad na sagot ni Daniel, lumapit pa. Huwag kang magalit sa babaeng yon. Sabi nito ang tinutukoy ay si Catherine. Ang mga taong katulad niya ay may sarili ring kulungan. Ang kulungan nila ay gawa sa ginto. Natigilan si Daniel. Kahit sa bingit ng kamatayan ng kanyang ina, ay nagawa pa ring magpakita ng pag-unawa, isang bagay na hindi niya kailanman natutunan sa lahat ng kanyang mga taon sa itaas. Hindi po ako galit, Nay. Pagsisinungaling niya. Naiintindihan ko po. Idinilat ni Nanay Gloria ang kanyang mga mata. Tumingin ito ng diretso kay Daniel. Mangako ka sa akin, anak.
Kahit ano po. Ang perang iyan, sabi nito, ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa pader patungo sa mundong hindi na niya makikita. Ginamit mo para hanapin ako. Ngayon, gamitin mo para hanapin ang mga katulad ko. Ang mga nagugutom, ang mga nauuhaw, ang mga nawawala sa sarili nilang syudad. Ang kanyang paghinga ay bahagyang humihirap. Huwag mong hayaang may matulog sa kalye na walang laman ang sikmura kung kaya mo namang punuin ito. Isang mainit na luha ang gumulong sa pisngi ni Daniel. Pangako, Nay. Pangako. Ngumiti si Nanay Gloria, isang ngiting pagod ngunit kontento. Mabuting bulong nito. Dahil ang lugaw ay hindi lang pagkain. Ito ay pag-asa sa isang mangkok. Nang sumunod na araw bumagsak ang kanyang kondisyon. Ang mga doktor ay pabalik-balik ang kanilang mga muka ay mas seryoso na. Ang mga numero sa monitor ay nagsimulang magbago, kumikislap na parang mga pulang babala. Sinabi ng punong cardiologist kay Daniel ang mga salitang kinatatakutan niya. Ginagawa na po namin ang lahat, Mr. Cruz, ngunit ang kanyang puso ay pagod na pagod na. Humihina na po ito. Alam na ni Daniel kung ano ang ibig sabihin noon. Pumasok siya sa silid. Ang tunog ng makinang tumutulong sa paghinga ni Nanay Gloria ay mas malakas na ngayon. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. "Ne," bulong niya. "Lalaban po tayo, ha?" Sa kanyang pagkagulat, umiling si Nanay Gloria. Isang napakaliit na galaw. Idinilat nito ang kanyang mga mata. May kakaibang linaw sa mga ito, isang kapayapaan na hindi niya nakita dati. "Pagod na." "Ako, anak." Sabi nito, bawat salita ay isang pakikibaka. "Gusto ko nang umuwi." Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Daniel. "Nandito na po tayo sa bahay. Magkasama na tayo." "Hindi," sabi nito, "sa tunay na tahanan." Ang kanyang tingin ay napunta sa bintana, sa asul na langit sa labas. Pagkatapos bumalik ito kay Daniel. Isa na lang bulong nito. "Ang huli kong hiling." "Ano po iyon, Nay?" "Kahit ano. Gusto kong matikman ulit." Isang mahinang ubo ang pumutol sa kanyang salita. "Panglugaw mo." Naguluhan si Daniel. "Ang lugaw ko po." "Ang lugaw na ikaw ang gumawa." Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-click sa isipan ni Daniel. Sa lahat ng yaman niya, sa lahat ng kapangyarihan niya, ang tanging bagay na hinihiling ng kanyang ina ay isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Isang bagay na kailangan niyang gawin gamit ang sarili niyang mga kamay. Agad siyang tumayo. "Masusunod po, Nay. Sandali lang po." Kumari pa siya palabas ng silid. Nakita niya si Ricardo. "Ricardo, kailangan ko ng kusina. Ngayon din, isang kalan